kayong mga allocable na yan, kung yan po ay nabistot ngayon lamang na budget, ano ho ang ating presumption dito? Naging kalakar na ba ito even during the time of the past administration o ngayon lang ito nauso? Hindi ko alam kasi Walang hiya ka talaga, Pinky Lacson. Napakadaling sabihin, hindi. Mga kabayan, dahil hindi naman po talaga nagyayari noon eh. Pero bakit ayaw banggitin ni Pink? Kasi po mga kabayan, pag sinabi po ni Pinky Lacson, na hindi nangyayari yan noon. Diba? Lalabas po, kasi Bongbong Marcos ay it's either engot na presidente o weak leader po talaga. Yun nga no, mga kabayan. Ano po ang masasabi niyo po dito sa tagpong kung saan tinanong po ni Sir Ted Pailon. Ito po si Senator Lacson. Na yung nangyayari pong nakawan diyan sa pondo. Dahil si Lacson na po ang nagsiwalat eh. Isiniwalat na po yung pinaggagawa ng mga nandyan sa Kongreso na kumbaga, naging parang sindikato na. Ngayon, tinanong po siya ni Sir Ted Pailon kung ito po ba ay talamak nang nangyayari simula pa noong nakaraang administrasyon o ngayon lang. Alam niyo po ba yung sinagot ni Senator Lacson? O ito, pakinggan niyo po mga bayan Pakinggan niyo po dahil hindi po niya maamin eh. Hindi po niya maamin na walang ganyan sa panahon ni Pangulong Duterte. Pero ito po yung sagot niya. Panoorin po natin. Opo. Sir, yung pong leadership allocation tsaka yung mga allocable na yan, kung yan po ay nabistot ngayon lamang na budget, ano ho ang ating presumption dito? Naging kalakar na ba ito even during the time of the past administration o ngayon lang ito nauso? Ang linaw po nung tanong ni Sir Ted Naging kalakaran na ba yung mga allocable na yan dahil nabuking nga daw. Di ba? Self-righteous. Sabi niya, nabuking nila daw eh. Nangyari na ba yan noong panahon ni Pangulong Duterte o ngayon lang? Ano pong sagot ni Ping Lacson? hindi ko alam kasi noong nandiyan kami sa Senate. Nako naman, Sir Ping. Napakadaling sabihin, hindi. Mga kabayan, dahil hindi naman po talaga nagyayari noon eh. Pero bakit ayaw banggitin ni Ping? Kasi po mga kabayan, pag sinabi po ni Pinky Lacson, na hindi nangyayari yan noon. Diba? Lalabas po, kasi Bongbong Marcos ay it's either engot na presidente o weak leader po talaga. Kasi nangyayari sa kanya eh. Nauutakan po siya ng mga congressman eh. Kung sasabihin natin hindi siya involved ibig sabihin nauutakan siya ng mismong executive secretary niya si Bersamin. 'Di ba? Nag-uutos mismo sa mga congressman para daw sa lagay, para sa porsyento ng pangulo. May ganun ba? Ibig sabihin, kaya kang paikot-ikotin ng mga tao mo. 'Di ba? Ibig sabihin, it's either engot si Bongbong Marcos o weak leader po talaga. 'Di ba? Napakadali lang po sabihin, Sir Ping eh. Diba? Pero dahil nga alam naman po natin na ito pong si Pinky Lacson, bakbo po ito bilang senador na nakaline na po ito sa Bagoong Pilipinas, mga kabayan eh. Nakaline na po siya sa Bagoong Pilipinas. So ibig sabihin po, nanalo po siya. Ibig sabihin po mga kabayan, malaki po ang utang na loob dito kay Junior. At this is the right time, to pay it back. Bayad utang na po. Nagbabayad utang po yan si Lacson. Kaya hindi po natin masisisi si Lacson, mga kabayan eh. Hindi po natin masisisi yan. Nagbabayad utang po yan ngayon. Dahil malaki ang utang na loob niyan kay Bongbong Marcos nung siya ay nangangampanya bilang senador, mga kabayan. Gamit na gamit ang resources ng gobyerno eh. Wala ka lang gagastusin. Diba? All expense paid ng gobyerno. Sumama ka lang, diba? Narinig nyo ang kabalintunaan ni Pinky Lacson? Ang daling sumagot eh. Meron o wala? Sasagutin mo, hindi ko alam. Diba?
Kasi pag sinabi, hindi ko alam nga, credit naman kay Pangulong Duterte. Pag sinabi niyang, hindi, wala yan. Ay, galing talaga ni Pangulong Duterte. Ayaw nga po nila eh. Di ba? Ayaw po nila. Ang kanilang, dapat, ang rasyonali dyan, dapat ang mananaig, kawawa po si Bongbong Marcos. At yung mga nangyayaring kabulastugan, nangyayari pa noon pa ni Pangulong Duterte. Di po ba? Mantakin po ninyo. Ulitin po natin ha. Ulitin po natin. Sir Ted, ulitin mo nga Sir Ted. Allocation, tsaka yung So, ano naman, nasa record na yan eh. opo. Sir, yung pong leadership allocation tsaka yung mga allocable na yan, kung yan po ay nabistot ngayon lamang na budget, ano ho ang ating presumption dito? Naging kalakar na ba ito even during the time of the past administration o ngayon lang ito nauso? Hindi ko alam kasi Walang hiya ka talaga, Pinky Lacson. Napakatindi mo talaga. Hindi ko alam. Kasi ito, sige, tuloy natin. For the sake of patuloyin po natin yung sagot ni Pinky Lacson. nung nandiyan kami sa Senate, wala ako narinig na allocable eh. Baka hindi ako na-allok. Oh, di ba? Nung siya yung nasa Senado ni noong panahon ni Pangulong Duterte, wala po daw siyang ganun. O baka hindi daw po siya inaalok. Ibig sabihin, kahit wala po talagang ganun, ang gusto niyang paiwatig, meron na daw pong ganun. Di ba? Buking ka na, Ping Lacson. Diyos ko po, hindi ka ba nahihiya sa mga pinagsasagot mo? Magkano ba, sir? Magkano ba? Yun yung tanong eh. Sabagay, bilyon-bilyon nga naman siguro ang nabulsa. Diba? Ang prinsipyo, madaling baliin ng pera. Diba? Paano pag sinampal ka na ng pera? Wala na. Diba? Ito, panoorin naman natin patungkol dyan sa usaping pera. Ano pong say ni Atty. Rowena Guanzon? Dyan sa mga buwaya, na habang ang mga Pilipino'y naghihirap, itong mga buhayang to, sige pa rin ang pagpapayaman. Lalo na po yung bagong talagang executive secretary, yung pumalit kay Bersamin. Kilala niyo po ba si Vatman? Ito mga bayan, ipapakilala po ni Atty. Rowena Guanzon si Vatman. Atty. Rowena Guanzon! Atty. Pasok po, pakilala si Vatman. Sino po yung mga bayan? Siyempre wala na iba. Diba? Si Recto po yan, mga kabayan. Diba? Alam naman po ng taong bayan si Batman ay si Recto. Diba ba? Wala pong naisip yan Ngayon, ako po, Executive Secretary, nako po. Baka pati utot natin, may bat na. Pati yung, di ba, nasa batas niya, kuryente, wag mo lalagyan ng tax pero, may tax pa rin, no? Tatak Batman yan, mga kabayan. Hanggat nakaupo si Pangulong Bongbong Marcos, ang magwawagi ay si Batman. Maghihirap at maghihirap ang taong bayan habang sila payaman po sila ng payaman. Anong nangyari sa Maharlika Band? Wala na, di ba? May balita ba? Wala na. Tuloy mo, Atty. Rowena.
Di ba mga kabayan, napakatindi, no? Napakatindi po. Si Madam Rowena Guanzon, never po niyang kinwestiyon si Pangulong Duterte. Dahil alam po niya na ginagawa lang po ni Pangulong Duterte yung kanyang trabaho bilang Pangulo. At alam po ni Madam Rowena na talagang nakaayon sa batas. Pero, di ba? Yung panahon na tatakbo pa lang si Bongbong Marcos, siya na po yung unang pumipigil eh. Dahil alam po niya eh. Alam po niya. Hindi lang po tayo nakinig eh. Alam po niya na walang magandang maidudulot sa atin ng pagkapangulo ni Bongbong Marcos. Kaso andyan na, nanalo na po eh. Wala na po tayo magagawa. Meron pa, pababain niyan sa pwesto. Diba? Pababain niya sa pwesto. Kailangan po niyang bumaba na po siguro. At sabi nga po ng kanyang ading, ang kanyang ate, Amy, magpagaling na po siya at magpa-rehab. Di po ba? Tama naman po yun. Kasi mahirap po kapag ang pangulo po natin, bangag. Di po ba mga bayan? Hanggang dyan na lang po ha. Magkita-kita pa po tayo sa mga susunod pa nating video. Paalam!